Narito ang mahalagang petsa na kailangan niyong tandaan para sa May 2025 elections. Opisyal na nagsimula ang election period, naumpisa rin ang gun ban. Maigpit na pinagbabawal ang pagdadala ng baril sa pampublikong lugar mula January 12 hanggang June 11, 2025. February 11, pinayagan ng mga kampanya ang mga tatakbo sa pagkasenador at party list. March 28 naman, pwede na maglabas ng campaign materials at mga kampanya ang mga tatakbong representative para sa bawat distrito. Pati na mga kandidato sa lokal na posisyon tulad ng governor, vice governor, mayor, vice mayor at sa sangguniang panlunsod. April 13, magaganap ang overseas voting, bibigyan sila ng 30 araw upang makaboto na magtatapos sa May 12, 2025. April 28 ang absentee voting. Ang absentee voters ay kinabibilangan ng mga opisyal at kawani ng gobyerno at mga miyembro ng media na hindi makakaboto sa mismong araw ng eleksyon. 3 araw ang inilaan para sa absentee voting na magtatapos sa April 30. Pero tandaan, kailangan nakapagsumiti ka ng registration form para makonsiderang absentee voter. Pagsapit naman ng May 10, pinagbabawal ng anumang uri ng kampanya. May 11 ang liquor ban hanggang araw mismo ng halalan. Pinagbabawal ang pagbebenta at pag-inom ng alak. At ang pinaka-importante, huwag nating kalimutan na sa May 12 ang nakatakdang araw ng halalan para sa lokal at ilang nasyonal na posisyon sa pamahalaan. Ngayong alam nyo na mga mahalagang petsa para sa halalan 2025. Mark your calendars at vote wisely mga kapatid. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.